So today mga sangkay, pag-usapan po natin ang malaking pagkakamali ni Tatay Digong na mismong kinain niya ang kanyang sinabi patungkol po kay Pangulong Bongbong Marcos. Naku, matindi ito. Pag-usapan po natin ang isang malaking pasabog noon ni Tatay Digong na ngayon mga sangkay, napatunayan ng marami na mali nga po ito. Yo, what's up guys? This is me, Sangkay Janjan, and I'm back for another vlog today. Kamusta po kayong lahat mga sangkay? Again, sa mga solid sangkay na nanonood ngayon, mag-comment po kayo sa ibaba ng hashtag solid sangkay kasama po ng inyong mga lugar para magkakilala po tayo dito. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, okay? Matik, no? I-subscribe nyo po yung ating YouTube channel dahil tayo po ay road to 2 million subscribers na. So kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe at gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay dito sa YouTube, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, mga sangkay, eto pag-usapan po natin. Itong malaking pasabog noon ni Tatay Digong, eto po yun mga sangkay. Malaking pasabog po ni Tatay Digong noong 2021. Siya pa po ang presidente ng Pilipinas noon. Nung nagkaroon na po ng agam-agam na si PBBM ay tatakbo bilang presidente ng ating bansa. Ngayon mga sangay, isa po ito sa pasabog niya. Sabi niya, no, I cannot. Because nandyan si Marcos sa lakas CMD. Hindi ako believe sa kanya. He is really a weak leader. Totoo yan, hindi ako naninira ng tao, talagang weak kasi spoiled child, only son. Yun yung kanyang pasabog doon mga sangkay. Well, ang ganitong klaseng pasabog naman ng dating presidente ay hindi po pinatulan ni PBBM. No? Up to now guys, malakas pa rin po o matindi pa rin po ang respeto ng presidente ngayon ng Pilipinas sa dating presidente ng ating bansa na si Tatay Digong. At saka both of them talaga, sinuportahan po natin mga sangkay, diba? Simula po 2015, 2016, until 2022, ang mga to ay sinuportahan po natin. 2022, tumakbo si Sara, anak po niya mga sangkay. So, automatic, ang suporta natin kay VP Sara ay nagmula din po kay Tatay Digong. So ngayon mga sangkay, ang isa sa sinabi niya po dito ay ang weak leader daw po si PBBM at totoo daw po yan, naninira ng tao. Hindi daw po siya naninira ng tao. Kasi talagang spoiled child. Sabi niya dito, of course, he can talk, he delivers English, ma-articulate. Pero sabihin mo, may krisis, ganun, he is a weak leader at saka may bagahe siya. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Totoo yan. Bantay ka dyan, magkamali ang Pilipinas. Ito po yung pasabog ni Tatay Digong noon mga sangkay na ngayon, nag-iba po ang resulta. Alam niyo kung bakit mga sangkay? Ang paratang na weak leader, si Bongbong Marcos, ay nagbigay po ng matinding pagkakamali sa kanila. Dahil ang ginawa po ni PBBM ngayon ay ibang-ibang mga sangkay sa ginawa po niya. Kagaya po nito. Patuloy ang pagtaboy ng ating Coast Guard sa mga barko ng China sa West Philippine Sea. Patuloy ang pagtaboy ng Coast Guard sa mga barko ng China. Noon mga sangkay, sa panahon po ni Tatay Digong, hindi po ganito ang sitwasyon. Wala po mga tinataboy na barko. Kasi at that time, para po tayong lumuluhod at sumasamba sa China. Ngayon, sa panahon po ni Pangulong Bongbong Marcos, siya po yung pumapalag sa China. Isipin nyo yan. Weak leader, pero sa mga balitaan, mababasa po natin, mapapanood po natin, mga barko ng China, tinataboy na ngayon ng Coast Guard. So, anong mayroon? Diba? Ano ang mayroon? Talaga nga bang weak leader si PBBM? Bakit tila baga iba ang nangyayari? Dahil kung weak leader siya, dapat itong mga nagbabantay sa West Philippine Sea ay lumuluhod ngayon sa China. Pero hindi, mga sangkay.
Ito po yung panahon, mga sangkay, na ang ating mga Coast Guard ay may lakas na po ng loob magtaboy ng mga Chinese vessels. Isipin niyo yan, mga sangkay. Mga barko ng, China Coast Guard pa po ito, mga sangkay. Yung mga Coast Guard na barko ng China, natataboy na po. Sa panahon ni PBBM. Lalo't pabalik-balik sila, gaya po na tinaguri ang monster ship na namataan ulit malapit sa Zambales. Nakatutok si Jonathan Andal. 34 nautical miles o halos 63 kilometers lang mula sa baybayin ng Bolinao, Pangasinan. Ganito kalapit ang vessels 3104 at 3301 ng China Coast Guard nang namataan kaninang umaga. Agad pinalipad ng Philippine Coast Guard ang kanilang Islander aircraft at sinubukang itaboy ang mga Chino. Tingnan nyo, ha? Panahon po nito ni PBBM, mga sangkay, ganito po ang eksena. Actually, hindi lamang po ito isang beses nangyari. Maraming beses. Kahit tingnan nyo po sa mga balitaan, mga sangkay, maraming beses na po na tinataboy na ng Pilipinas itong mga Chinese Coast Guard dyan sa ating teritoryo. Hindi sumagot ang barko ng China Coast Guard. Pinadala na roon ng Philippine Coast Guard ang BRP Cabra at BRP Bagakay. Kita nyo, ha? Mayroon pong aircraft. Sinundan yung barko ng China. Ngayon, pinadala din po, mga sangkay, yung Coast Guard natin para itong mga Coast Guard natin, sila po yung maghahabol, mga sangkay, at magpapalayas itong mga Chinese Coast Guard. Ginagawa na raw kasing normal ng China ang illegal na pagpapatrol sa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone. That you are inside in the Philippines. Magiging profesional at maingat naman daw ang PCG para maiwasan ang pagdala ng tensyon sa pinag-aagawang teritoryo. Bukod sa 2 barko sa Pangasinan, patuloy namang namamalagi sa ating Exclusive Economic Zone ang Vessel 5901 o ang tinaguriang monster ship ng CCG. Nagbalik ito sa katubigan ng Zambales. Kahapon, nasa layong 110 nautical miles ito mula sa baybayin. Sinubukan itong itaboy ng BRP Teresa Magbanwa batay sa 2016 Arbitral Award. To China Coast Guard Vessel 5901. This is Philippine Coast Guard Vessel BRP Teresa Magbanwa. You are advised that you are currently sailing within a Philippine Exclusive Economic Zone. Pero sagot ng China, hindi nito kinikilala ang Arbitration Award. 无九的号舰正在中华人民共和国管辖海域开展巡航，南海夺台案所谓采取是非法的、无效的，中国不接受也不承认。 Ang monster ship ng China ang pumalit sa China Coast Guard Vessel 3304 na ayon sa PCG ay naitaboy raw nila palayo sa baybayin ng You Zambales. see? Pati monster ship ng China, mga sangkay, kaya na pong itaboy ngayon ng Pilipinas. Imagine niyo, di po yan nangyayari noon sa time ni Tatay Digong. Actually, ang nakakalungkot na balita dyan, mga sangkay, nagkaroon po ng agresibong pagpapatayo. Aktibong pagpapatayo ang China during that time ng kanilang mga artificial island na nakapaligid po sa South China Sea. Ganun po nila naaabuso, mga sangkay. Sa madaling sabi, nung time na yon, sumasamba po tayo sa China. Ngayon naman, hindi po. Talagang pumapalag tayo sa China. So, mukhang mali po yung sinabi ni Tatay Digong at ito po ay malaking kahihiyan, no? Na ngayon, ang sinasabihan po, mga sangkay, na weak leader, ito po yung nagpapataboy sa tigas ng China dyan sa West Philippine Sea. Sinusubukan pa naming makuha ang reaksyon ng Chinese Embassy kaugnay nito. Para sa GMA, You see, guys? So, kayo, mga sangkay, kayo na po mismo humusga. Ano sa tingin nyo itong pasabog noon ni Tatay Digong? Kinain lang po ba niya? Kasi may reaction dito, mga sangkay. Magkaiba po sila ng leadership. Okay rin naman po si Tatay Digong. Magaling din po. Pero si PBBM, iba rin po yung style niya. Okay? Kung si Tatay Digong, sinubukan niya pong kampihan ang China, mga sangkay sa pag-aakalang yun ang magandang strategy. Si PBBM, iba. Talagang hindi pwedeng ganito tayo. Parang panahon ng tatay niya, di ba si Ferdinand E. Marcos noon, hindi po mapayag yun na basta-basta na lamang po tayo papasukin dyan sa West Philippine Sea. Ang pinagkaiba lang ngayon, mga sangkay, kasi noon, malakas po ang sandatahan natin.
panahon po ni Apo Lakay. Pero ngayon sa anak niya, si PBBM, kahit po nung panahon ni Tatay Digong, panahon ni Noynoy Aquino, talagang mahina po yung ating Armed Forces of the Philippines, yung mga kasundaluhan natin. Wala pong mga gamit na pandigma, mga sangkay. So yun po talaga kawawa. Pero at least, panahon ni PBBM, pumapalag na po tayo. So ngayon, anong sa tingin nyo? He is a really weak leader? O isa po itong malaking kahihiyan at pagkakamali ni Tatay Digong na tawagin? Dahil nga po, ngayon, ito pong si PBBM ang nakakapagpalayas sa masyado pong maaangas at mga siga sa West Philippine Sea ng mga Chinese. I-comment nyo po sa ibaba ang inyong mga opinion. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube, mga Sangkay. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam, mag-iingat pong lahat. God bless everyone.